demo pa rin po ng long range locator, single antenna, Japanese aura meter. Mula po sa probinsya ng Gapan, Nueva Ecija. Palad po yung nakadikit sa handle. Mula sa baba, pundo. Kaya seconds lang ito mga katit. Ang atin pong single antenna, na po dapat yan magbabago-bago. I-equip na rin po yung handle, dapat hindi po siya nagwiwigil. Kaya ito katit, para mas maganda po yung takbo, yung ikot po ng ating single antenna. Ipisilin mo lamang po itong puno. Then di po yun sights, ganyan po ang magiging resulta niya katis. Yan po yung pang-ikot ng ating isang magandang araw at magandang buhay po sa ating mga kababayan, sa ating pong mga ka-TH. Demo pa rin po ng long range locator, single antenna, at yun na rin po itong Japanese aura meter na pinusuan po ng ating isang ka-TH mula po sa probinsya ng Gapan, Nueva Ecija. At ito ka-TH yung pinusuan, ito po yung long range locator, single antenna. Ito po ay binabalahan at kung ano po yung ibabala, yun po ilulukit ng ating single antenna. Meron po tayo ditong 18 carats na ring na siya naman po gagamitin ko bala para po dito sa ating single antenna. Ito po ay pang long distance, pang malayuan, at kung ano po yung ating ibabala, yun po ang hanapin ng ating single antenna. Ito ka-TH. At meron po tayo ilulukit dito ka-TH. Ito po yung bracelet na 18 carats. Yan, ito po yung bracelet na 18 carats na may bala po tayo ditong 18 carats na ring gamit po ang single antenna. At sa paggamit mo pa rin ka-TH nitong single antenna, kailangan mo pa rin pong ipahid yung dulo ng antenna sa lupa. Yan, bilang magpapalakas po ng frequency, mabilis po niyang mahanap, makakabisado po yung ating lugar na pinuntahan. At ito ka-TH, paggamit pa rin po ng single antenna, kailangan magsisimula po tayo dito sa baba. At napaka-importante rin po nitong ating handle. Kailangan po yan ay matinig yung pagkakaikot, hindi po siya nagwiwigil. At ganito ka-TH, sa paghawak pa rin po ng ating kamay, palad po yung nakadikit sa handle. At permis na po yan kapag ginamit po natin ang single antenna, parehas na po yan yung paghawak niya, hindi po pabago-bago. At ito ka-TH, mula pa rin po sa baba, yan, ay tataas po natin dahan-dahan, 45 degrees, yan. Yan ito ka-TH. At doon na po yan babalik agad doon sa ating target. Ayan. Ayan, hihili na po ng gold itong ating antenna. Ayan, ito ka-TH. Mula sa baba, pundo. Ayan, mula sa baba, dandang itataas, pundo. Ito na po yung ating single antenna. Seconds lang ito mga ka-TH. Tulad pa rin po ng aking in-upload na Japanese one. Kapag masusubaybayan niyo po yun at magagawa ninyo yung tama, segundo lamang po ay gagalaw ang ating Japanese one. So ka-TH, ayan, ganito pa rin po yan. Ganyan yung atin pong single antenna. Ayan, doon pa rin po siya tumuturo. Ayan. Kailangan lagi ka-TH, manggagaling po kayo sa baba at dandahan po natin tataas. Ayan, ganyan po ka-TH. Kung wala naman pong ibang nakabaon sa ibang paligid na malapit, at ito lang ka-TH, dito lang po yan magtuturo. Wala na pong ibang aagaw ng aura ng gold sa atin pong antenna. So ka-TH, yan, yan pa rin po siya tumuturo. Yan. Yan, ito ka-TH.
Ganyan po yan. Yan. Ang single antenna po natin katiits ay magaan siya. Kaya ganyan lang po yung paggamit ng ating single antenna. At kahit isang kamay po yung katiits. Ayan. Hintayin nyo po na ang ating pong single antenna ang siyang kusang gagalaw. Hindi po naman po natin pwedeng pilitin na pagalawin agad po yung ating single antenna. Ayan. Kusa po yung hihila katiits at napakagaan ng pagpalin po ng single antenna kapag ang antenna po natin ang hinahatak po ng aura ng gold. Ayan ito katiits. Kusa na po yan, gagalaw. Huwag lang po ninyong kukontrahin. Ayan. Ganyan po yan. At ito katiits, kaya atin pong tatapatan. Ito pong ating target. At ito pong ating single antenna ay brand new. At malalaman po natin kung ano po yung magiging performance ng ating pong single antenna. Ito katiits, sa pagkuha pa rin po ng ground. Ayan, ganyan po yung inyong gagawin hanggang sa dahan-dahan po tayo lalapit. Pero katiits, pagka kumuha na po kayo ng ground, itinapit na po ninyo yung palad, dinikit na sa handle. Hindi na po dapat yan magbabago-bago. Iikpit o luluwag. Kailangan permis na po yung pag-ikpit niya. Ayan, ito katiits. Ayan. Yan na po yan. At tandaan po natin tatapatan. Ito po ang ating target. Ito yung ating target. At kapag natapatan po yan, ang magiging reaction po ng ating antenna ay iikot siya. Lalo na kapag natapatan na po natin katiits. Ayan. Ito po yung pag-ikot ng ating single antenna. Kapag bumuo na po siya ng frequency, ay tuloy-tuloy na po yung pag-ikot. Ayan. Dapat napakaganda po at napakayos ng ating pong bearing. At gana rin po yung handle, dapat hindi po siya nagwiwigil. Ayan, ito katiits, para mas maganda po yung takbo, yung ikot po ng ating single antenna. Ayan na, bumuo na po siya ng frequency. Ayan, ito po yung pinusuan ng ating sa katiits. Ayan, mula po sa Gapan, Nueva Ecija. Ayan, ito katiits, yung single antenna, pang malayo po yan. Ayan. At ganoon na rin po, meron po dito tayong ginagawa na Japanese aura meter na kailangan din po kapag malalim na po yung ating hukay. Isa rin po yan, nakatulad po ng Japanese one. Subalit, ang kaibahan lang po dito katiits, ito po ay pwedeng pahabain at pwede pong paiksin, pwedeng dukhaw lamang po kung maliit yung butas. At ito po ay magagamit sa panghuli ng items po pagdating na po doon sa ilalim. Ito katiits, ito pa rin po ay binabalahan. Kung ano po yung ating babala, yun din po ilulocate ng ating Japanese aura meter. Kaya sa paggamit ito katiits, ng Japanese aura meter, mas malaki po yung pag-ikot niya kaysa po doon sa ating Japanese one. At kailangan mo pa rin po ipahig yung dulo ng antenna sa lupa. At kapag ginamit po ito katiits, ipisilin mo lamang po itong puno. Nandito po yung ating bala, pisil lamang po yan. Pag nandito po yan, doon din po yan katiits, sa pamamagitan po ng ating load na ating mga nilalagay. Ayan, kapag yan po yan katiits, doon din po yan nabaling. Ito po yung ating Japanese aura meter. Ngayon, hindi pa po tayo katiits na tapat o hindi po natin natutungtungan ito pong ating target. Kapag ang dulo po nitong antena ay tumapat po dito, yan po ay iikot na. Ito pong ating Japanese aura meter. Kahit hindi pa po tayo nakatapak dito po sa ating items. Ayan, ito katiits, pakikita ko po sa inyo. Ayan. Pisil lamang po dito katiits. At kung saan na po yung nagbabaw. Ayan. Ito katiits. Pag tumapat po itong dulo ng antena, yan na po yan. Hindi pa po tayo nakatapak sa items. Ganyan po ang magiging resulta niya katiits. Yan po yung pag-ikot
ng atin pong Japanese meter. Ayan, ito po yung katiits. At sa pagkatapatan po yan, kusa po yung iikot. Ayan, ito yung katiits. Kapag dito naman, yan po yan. At sa pagkatapatan po yan, iikot na po yan kahit hindi po natin natatapakan. Ito pong ating target. Yan, ganyan po kalaki yung pag-ikot niya. Pwede nyo po paiksin. Yan. Ganyan po yung ating ikot. Mabilis po yung ikot ng ating Japanese meter. Ayan. Pwede po ito sa mga butas na kaya lang po idukot yung kamay. Silip lang po kayo. Pwede po yung katiits. Yan. Pwede po yan na inyong pandukot. At ito pa rin katiits. Yan. Napakadali po nitong gamitin. Ito po Japanese meter. Yan. Ganyan po kalaki yung pagbilog niya. Focus note niya. Ganyan po kalaki yung ating pagbilog ng ating pong Japanese meter. Malaki po siya. At kapag inigsyan mo katiits, ito, kapag inigsyan mo po yan, malakas po yan. Yan, ganyan po yung pag-ikot po ng ating, yan, ganyan po yan. At ito po, kapag hindi mo binalahan, ito po, ang ilulukit ito ay volume ng tubig. Yung flowing na tubo na kusa po siyang tutulo. Kapag hindi mo po binalahan ang isang Japanese meter. Lahat po dapat ng atin pong locator ay kailangan po yung balahan. Maliban na lamang po kung ang ating locator ay converted na po, nilagyan na po natin ng gold na nakalagay na po doon kahit hindi na po natin balahan. Pero yan po ay makakalukit din po ng gold lamang, hindi po yan pwede nang gamitin sa iba po natin hihahanap. Kaya dapat napakaganda po katiits na ito pong ating locator. Anumang klase locator ay huwag nyo ipadidirekta ang paglagay ng gold na nakalagay na po sa loob. At kapag yan po ay ginamit matapos yung gamitin, itinabi nyo dyan sa tabihan, gagamit po ulit kayo ng ibang locator, double detect, ay ito na po yung gold dito, hindi na po yung magpapasira sa detection po ng isang locator na inyong gagamitin. Kaya mga katiits, muli po, maraming salamat sa lahat po ng mga nanonood sa aking mga in-upload na video. Hanggang sa muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya at magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits.